Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Matatanggap ko ang galit mo. Kahit durugin mo pa ako. Pero ang hindi ko makakaya ay ang ginawa mo sa anak ko. Dahil siya ang aking mundo. Bakit mo winasak ang mundo ko? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bakit mo winasak ang mundo ko? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Alexa, malapit ang birthday mo. Anong gusto mong gift? Gusto mo ba ng party uli? Ay gagawin natin yon sa mas malaki at mas magandang venue. Oh, I'm sure. Hahangaan ka na naman ng mga kaibigan mo. Talaga bang gusto mo maging masaya ang birthday ko, Mami? Ano ba naman tanong yan? Natural. Gusto kong maging masaya. Because you're my only daughter and I love you. Kung ganun, ibigay niyo na yung matagal ko ng request. Alam niyo kung ano yun. Diyos ko, anak. Pagtatalunan na naman ba natin yan? Matagal ko nang sinabi yun, hindi maaari. Kung ganun, wag niyo na akong bigyan ng party. Alexa! Dahil hindi rin ako magiging masaya. Hindi magandang araw mo, pinsan. Di ka sumabay sa akin mag-coffee. Ate Jessica. Si Alexa na naman ba? Bakit? Madaling araw na naman bang umuwi? O baka lasing na naman? Hindi yun ate. O kung ganun, anong ginawa niya? Kinausap ko siya kagabi about her birthday. O I asked her kung gusto niya mag-party uli. anong sabi? Kung gusto ko raw maging masaya siya, ibigay ko na raw yung matagal na niya request. My God! Talagang hanggang ngayon? Naaalala pa rin niya? Ang tigas ang ulo niya. Matagal ko na sinabi sa kanya kalimutan ng taong yon, pero hindi niya ako sinunod. Kinukulit pa rin niya ako tungkol doon. Ay, hindi mo siya masisisi. Naging mabuti sa kanya si Wilson. At natanim yon sa mura niyang isipan. Alam mo ang dahilan, ate.
Kaya gusto kong kalimutan na ng anak ko, si Wilson. Pero hindi alam ni Alexa ang alam natin. Kaya siya nagkakaganyan. Ay, hindi ko lang po nagagawa. Ay, may tumatawag sa cellphone ko, ate. Sandali lang, ha? Sandali. Hello? Oh, Mrs. Velasquez. Napatawag ka, ma'am? May sasabihin ka tungkol kay Alexa? Okay, sige, sabihin mo, ma'am. Nakikinig ako. Okay na ako, Wilson. Tama na itong niinom ko. Oh, Kung hindi ka pa alis dito sa bar, baon na ako sa'yo, ha? sandali na lang, Onofre. Darating na ang mga bagong girls dito. They'll make us happy. Para namang hindi mo ako kilala, pare. Hindi ako mahilig sa left turn. Ikaw na lang kung gusto mo. Dahil ako, ayoko masira ang pamilya ko, ha? Hindi naman ito malalaman ni Monica. At saka, ako rin ang may sagot sa mga girls. Kahit pa. Ayoko talagang tularan kita. Yes, we're best friends. Pero sa ganitong gawain, please lang, wag mo na akong pilitin. Dahil mabibigo ka lang. Oh, come on. Ikaw na lang dahil mag-isa ka lang naman sa buhay. Alexa! Alexa! Buksan mo itong pinto! Mami, bakit parang galit ka? Talagang galit ako. Dahil sa nalaman ko. And what is it? Isang buwan ka na palang hindi pumapasok sa school. Sino naman sinungaling ang nagsabi niyan? Hindi magsisinungaling ang teacher mo. Tinawagan niya ako para alamin kung may sakit ka. Ha? Nagulat ka, no? Hindi mo alam. Pero matagal ko nang naibigay ang number ko kay Mrs. Velasquez. O ngayon, sabihin mo, bakit hindi ka pumapasok? Ganon sabi ng katulong natin, araw-araw kang umaalis. Ha? Saan ka nagpupunta? Sa mga friends ko. Kasi naman pinipilit niyo pa ako mag-aral ayaw ko na nga. Ako, Alexa, para sa ikabubuti mo, kaya kita pinipilit mag-aral. Para magkaroon ka na magandang kinabukasan. Mami, may mamanahin naman ako sa inyo. And that's enough. Ano bang klaseng katwiran meron ka? Yung iba diyang gustong-gustong mag-aral pero hindi magawa dahil hirap sa buhay. Samantalang ikaw, sagana naman sa maraming bagay, ayaw mag-aral, pabaya. Kaya kahit 19 years old ka na, grade 10 ka pa rin. Mami, pumayag ka na kasi mag-stop ako. Naku. Para hindi na tayo pareho mahirapan pa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. At pumayag ka na palang huminto na siya ng pag-aaral. God knows, ayaw ko, ate. Pero pagod na rin ako sa pamimilit sa kanya. Umaasa na lang ako na baka mamiss niya yung pag-aaral sa pagtigil niyang ito. Ang inaalala ko kasi, baka lalo lang siyang mapabarkada. Dahil marami na siyang time ngayon. Ate, kahit nang pumapasok pa siya, iniiwan niya ang studies niya. Makasama lang sa mga barkada niya. Ang akin lang naman ngayon, sana mamiss niya ang pag-aaral. Na mainggit siya sa ibang nakakapag-aral. O, sana bigyan mo siya ng pwede niyang pagkaabalahan. Yung meron siyang matututuhan. Yung pwedeng ma-hone ang kanyang talent o ang skills. Well, mahilig siyang kumanta at sumayaw. O di pag-aralin mo ng voice and dance lesson. Mag-e-enjoy na siya
Oh, mahahasa pa ang kanyang talent. Kaya naman pala niyaya mo akong mamasyal ng maghapon dahil hindi ka na pumapasok. Right. Napapayag ko rin si Mommy na tumigil na ako sa school. Pero may gusto siyang gawin ako eh. Ano yun? Ano yun? Gusto niya kumuha ko ng voice and dance lesson, Tristan. Ba okay yun ah? Hilig mo naman talagang kumanta at sumayaw, di ba? Sa bagay, oo. O di pumayag ka na. Para naman hindi masayang ang panahon mo. Matututo ka ba ng mga techniques sa pagkanta at pagsayaw? Kung panay ang practice mo, anak ha. Ilang beses na kitang nakikita nagpa-practice kumanta at sumayaw. Magagaling yung mga classmate ko. Ayokong mapahiya sa kanila. That's why I'm doing my best, Mommy. Oh, I'm happy to hear that, Alexa. At least ngayon nagsisikap ka. Excuse me, Mommy. May gagawin pa pala ako sa room ko. Excuse me. Malamig pa rin siya sa akin. Pakiramdam ko, ayaw niya akong kakwento ka ng matagal. Oh, Alexa. Nagre-rebelde ka ba sa akin? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Okay. Naitago ko na yung binili kong Pride detergent. Oh, sige. Tuloy mo na yung sinasabi mo kanina. Yun na nga. Masaya siya sa ibang tao, pero malamig pa rin siya sa akin. Alam mo, Marita, naisip ko lang di kaya nagre-rebelde sa'yo yung anak mo? Kasi ayaw mo siyang pagbigyan sa gusto niya mangyari. Yeah, naisip ko rin yan. Pero kahit magmaktol pa siya ng magmaktol, talagang hindi ko siya pagbibigyan. Paano kung yun pala ang magpapabago sa kanya? Ang magpapatino? Hindi ako naniniwala mangyayari yun, ate. Wala maituturong mabuti sa anak ko ang taong yun. Ano ka ba? Paano mo masasolve ang pagre-rebelde ng pamangking ko? Siguro naman lilipas din yun. Ano? Saka, masaya naman siya sa mga short course na pinakuha ko sa kanya eh. Makukontento na lang ako doon. Hindi ko na lamang siya paghahanapan pa. Totoo, Onofre? Classmate ng anak mo sa voice lesson si Alexa? Oo, Wilson. Naipakilala na siya sa akin ng anak ko nung minsang sunduin ko siya sa music studio. Tiyak na dalaga na siya ngayon. 10 years na rin kami hindi nakikita. Tama ka. At napakaganda niya. Malaki ang hawig nila ng kanyang mami. Onofre, gusto ko siyang makita. Samahan mo ako sa kanya. Alexa, Ay, kayo pala, Sir Onofre. Nakauwi na po si Jamie. Sinundo na po siya ng driver niyo. alam ko, ikaw talaga ang dahilan kaya ako nandito. Ako po? Oo. May kaibigan ako na nakiusap sa akin. Nasamahan ko sa'yo. Sino po? Ako, Alexa. Daddy!
Ako nga, anak. Oh, Daddy. Miss na kita. Ang tagal nating hindi nakita. Oo nga, anak. Na-miss din kita. Kaibigan niya po pala si Sir Onofre. Ano ang magaganap sa muling pagkikita ni na Alexa at Wilson? Mailihim nga kaya nila ito kay Marita? Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr. at si Susan Robles sa papel na Marita. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butiak sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito ba ang inyong kaibigan June Martin Legaspi? Lagaan niyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Bakit mo winasak ang mundo ko? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Matatanggap ko ang galit mo. Kahit durugin mo pa ako. Pero ang hindi ko makakaya ay ang ginawa mo sa anak ko. Dahil siya ang aking mundo. Bakit mo winasak ang mundo ko? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bakit mo winasak ang mundo ko? Dito pa rin
sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Ano, nabusog ka ba? Yes, Daddy. Busog na busog. Ang sarap ng mga food dito sa resto na pinagdalan mo sa akin eh. At ang ganda pa. Masaya ako at nagustuhan mo ang inihanda ko para sa pagkikita natin ngayon, anak. Naghanda talaga kayo. Yes! Nang malaman ko na classmate ka ng anak ni Onofre na si Jamie, nagplano na ako para sa pagkikita natin. I'm very happy, Daddy. Kasi hindi niyo pala ako nakalimutan. Oo, anak. Hindi nga lang kita madalaw dahil sa mami mo. Iniisip ko nga ngayon, baka makagalitan ka niya pag nalaman na magkasama tayo. Don't worry, Daddy. Hindi ito malalaman ni Mommy. Halika na mag-almusal, Alexa. Masarap yung ginawang tapsilog ni Manang. Okay, Mommy. Ang bango niya na. Mukhang masarap. Ang saya niya ngayon. Alexa, Yes, Mom. bakit nga pala gabi ka nang umuwi? Di ba 2 oras lang naman ang voice lesson mo? May pinuntahan akong friend, Mommy. At nagkasarapan ng kwentuhan. Mamaya nga pinapupunta niya ulit ako. Kaya aalis po ako. Kaya mo na talagang magsinungaling sa mami mo. Okay lang yun, Daddy. Sa'yo naman ako nakikipagkita eh. Dati nga nagsisinungaling ako sa kanya pag hindi ako mapasok sa klase. You mean, problema ka niya? Kasi naman nagdamdam ako sa kanya. Kasi nga po, ayaw ko niya ipakita sa akin. Ayaw niya sabihin kung nasan ka. Kung bakit kayo naghiwalay. Basta lagi niya sinasabi, kalimutan kita. Pwede ba naman yun? Kaya naman pala nagre-rebelde ka. Pero sana, ngayon, huwag ka na magrebelde. Okay. Promise, Daddy. Hindi na. Magiging good girl na ako. Nandito ka na Akala ko pa naman, sasama ka sa aking mamasyal ngayon. Hindi naman pala. Pasensya ka na ha. May importante kasi akong pupuntahan Next time na lang tayo mamasyal. Alam mo, napapansin ko, parang lagi kang masaya nitong mga nakarang araw. Ha? Dahil ba yan sa pupuntahan mo ngayon? Tama ka. Siya ang nagpapasaya sa akin. Siya, ibig sabihin, tao. Oo naman. At napakagwapo niya. Alexa, sino siya? Saka mo na lang malalaman. Pero, Hindi pa po pwede ngayon Oh, sige ha. Alis na ako. Naghihintay na siya sa akin At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. At nag-aalala ka sa mga kinikilos ng anak mo? Kasi naman ate, hindi ko alam kung saan talaga siya nagpupunta. Ayaw naman niya sabihin kung sinong kaibigan yung pinupuntahan niya. At saka isa pa, iba yung saya na nakikita ko sa kanya. Iniisip mo ba na baka may boyfriend na siya? Oo. At yun ang gusto kong malaman. O diba? May nanliligaw sa kanya na kilala mo? Si Tristan. Oh, bakit hindi mo siya kausapin? Malay mo, siya nga ang dahilan. Baka sinagot na siya ng anak mo. Ma'am Marita, bakit niyo po ako niyaya dito sa restaurant? Gusto ko kasing makausap ka, Iyo. Tungkol po saan, ma'am? Sabihin mo sa akin, sinagot ka na ba ng aking anak? Oh, Oh, sorry kung nabigla ka sa tanong ko. Nito kasi man nakakaraang araw, napapansin ko ang kakaibang saya sa mukha ng aking anak. Masigla rin siyang kumilos. Iho, wala naman akong tutol sa iyo. Ibig ko lang malaman kung may relasyon na nga kayo. wala po, ma'am. At hindi po akong dahilan ng saya ni Alexa. Hindi ikaw? Kung ganun, sino kaya? Alam mo ba? Ibang lalaki po. Pero hindi niya sinabi kung sino yun. Napatawag ka, baby. Ang sarap naman pakinggan pag tinatawag niyo akong baby, Daddy. Well, talaga naman baby ang tingin ko sa iyo. Kaya naman iniingatan kita. Thanks, Daddy. And I love you for that. Ay, kaya nga po pala ako tumawag para sabihin pupuntahan ko po kayo sa condo niyo later. Ipagluluto ko kayo ng dinner para hindi na tayo lagi sa restaurant kumakain. Talaga? Marunong ka? Yes, Daddy. At yun ang ipatitikim ko sa inyo. Okay, sige. Pwede bang pakibili mo na rin ako ng unique toothpaste para hindi na ako dumaan sa grocery? Okay, Daddy. Yun din nga po ang gamit namin eh. Okay, thanks baby. I'll see you later. Bye. Hulog na hulog talaga sa iyo ang loob ni Alexa, no? Tama ka, Onofre. Dahil sabik na sabik siya sa pagmamahal ng isang ama. At sabik na sabik din ako sa kanya. Wilson, anong ibig sabihin ng tawa mong yan? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ginabi ka na naman, Alexa. Lagi ka na lamang ganyan. Madalas ka na rin hindi naghahaponan dito. Saan ka ba nagpupunta? Sa friends ko, Sino kaibigan? si Jamie. Classmate ko sa voice lesson. Sa kanila ako madalas magstay at mag-dinner. Nagsasabi ka ba ng totoo? Of course. Wala naman dahilan para naman ako magsinungaling. Anak, hindi naman ako tutol sakaling may boyfriend ka na. Basta sabihin mo lang sa akin. Wala akong boyfriend, Mommy. At saka hindi na ako bata. Kaya wag niyo na akong alalahanin.
Nagdududa ka sa mga sinabi ng pamangkin ko? Kaya gusto ko sana mag-imbestiga. Ayoko mapasubong ang aking anak sa maling lalaki, Ate Jessica. Well, lahat naman ng magulang ayaw mapahamak ang kanilang anak. O bakit hindi mo i-check yung mga gamit niya? Baka may makita ka doon na makatutulong para malaman mo yung talagang ginagawa ng anak mo. O kaya, tanungin mo yung iba niyang mga kaibigan. Gagawin ko talaga yon, ate. Pero, paalala lang, ha? Sana maging mahinahon ka. Hindi makukuha sa galit ang problema mo kay Alexa. Sinong... Marita? Ano, pre? Dito ka nakatira? Oo. Paano mong nalamang ito ang bahay ko? Isang kaibigan ni Jamie at Alexa ang nagsabi sa akin ng address na ito ni Jamie. Anak ko si Jamie. Classmate siya ng anak mo. Sa voice lesson, nalaman ko yun nang ipakilala sa akin ni Jamie si Alexa. Pero hindi ko sinabi sa anak mo na kilala kita. Ano? Kung ganun, totoong dito nagpupunta si Alexa kaya siya ginagabi? Marita... Gusto ko makausap ang anak ko, ano, pre? Please, papasukin mo ko. Wala siya rito. Umalis ba sila ng anak mo? Saan sila nagpunta? Ano ang gagawin ni Onofre sa pagkakataong yun? Magtapat na kaya siya kay Marita? Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr. at si Susan Robles sa papel na Marita. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik at may init na kabanata ng kasaysayang ito. Bakit mo winasak ang mundo ko? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Matatanggap ko ang galit mo. Kahit durugin mo pa ako. Pero ang hindi ko makakaya ay ang ginawa mo sa anak ko. Dahil siya ang aking mundo. Bakit mo winasak ang mundo ko? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat,
Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bakit mo winasak ang mundo ko? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Ano? Pero bakit mo sinabi, Onofre? Pare, pasensya na. Wala na ako naisip na dahilan kaninang kaharap ko siya. Kaya sinabi ko na lang ang totoo. Okay lang. Naiintindihan kita. Sinabi mo ba sa kanya ang address ko? Hindi ko sinabi. Wilson, pag-usapan yung 3 ito. Nang hindi na kayo nagtatago pa kay Marita. Okay, sige. Saka na lang tayo mag-usap. Bye. Daddy? Bakit parang worried ka? Anong sinabi ni Sir Onofre? Nagpunta sa kanila ang mami mo. What? At wala na siyang nagawa kundi sabihin ang totoo. Alam na pala niya. But don't worry, Daddy. This time, hindi niya na ako mailalayo sa'yo. Hindi ako papayag. Ayoko rin namang magkalayo tayo, baby. Ate, nangyari na. Nangyari na. Ayoko mangyari. Marita, huminahon ka. Para akong hinahon. Pero alam ko mapapahamak sa lalaking yun ang aking anak. Baka naman nagkakamali ka lang ng akala. Naging mabuting ama naman si Wilson kay Alexa. At natanim yun sa isip ni Alexa. Hindi, ate, hindi. Galit si Wilson na maghiwalay kami. Kaya natatakot akong gamitin niya sa Alexa para makaganti sa akin. Pero kasalanan naman niya. Kaya mo siya iniwalayan, di ba? O bakit siya magagalit? May kasalanan din ako, Ate Jessica. Meron din. Napakagaling mo nga palang kumanta at sumayaw. Really, Daddy? Yes, Iha. Walang sinabi sa'yo mga classmate mo. Thank you. And thanks din sa mga dress na binili mo for me. Dahil doon, nakapasok ako sa voice lesson class ko. Wala kang dalang damit nang umalis ka sa inyo. At magpunta ka sa kondo ko. Kaya ibinili kita. Pwede ngayon may magagamit ka na pag narong ka. Ang bait talaga ng
Daddy ko. Alam mo, Dad, sabi ng ibang classmate ko na nakakita sa'yo, akala nila boyfriend kita. Siguro kasi ang sweet natin eh. Ano? Ba't naman nila naisip yun? Matanda na ako. Oy, hindi kaya. Baby face ka nga eh. At gwapong-gwapo pa rin. And take note, yun din ang sabi ng mga classmate ko. Talaga, ha? Opo. Oy, anong balak mo ngayon, baby? Tiyak na hinahanap ka na ng mami mo. Dahil hindi ka umuwi kagabi. Ay, uuwi na ako, Dad. Tatawagan na lang kita ulit. Pero tulad ng sinabi ko na, hindi ako papayag na ilayo pa ako sa iyo ni Mommy. Bakit ngayon ka lang? Saan ka nang galing? Oh, sinabi na sa'yo ni Sir Onofre na nakita kami ni Daddy, di ba? Eh, sa kanya ako galing. Doon ako natulog. Tigas talaga yung ulo mo! Mami! Sinampal mo ko! Dahil lang kasama ko si Daddy, sinaktan mo ko! Dahil ang tigas ng ulo mo! Sinabi ko na sa'yo kalimutan mo na siya. Pero sa halip na sundin ako, nagawa mo pa magsinungaling sa akin. Dahil wala kayo sa katwiran! Dahil lang nagkahiwalay kayo ni Daddy, gusto mo magalit na rin ako sa kanya? Hindi pwede yun! Alexa! Wala akong kasalanan sa paghihiwalay ninyo! Hindi mo ako dapat idamay! Mahal ko si Daddy, Mommy! At hindi mo na ako mailalayo pa sa kanya! Hindi na! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. At daddy mo palang sinasabi mong nagpapasaya sa'yo. At lagi mong pinupuntahan. Oh, Tristan. Nagselos pa ako. Ano ang sabi mo? Ha? Hindi ko gaanong naintindihan. Ano yun? Sabi ko, nalaman mo na bang dahilan ng pag-iwalay nila ni Mama Rita? Hindi pa maliwanag eh. Laging sinasabi ni Mommy, kasalanan ni Daddy. Oh. Sabi naman ni Daddy, kasalanan ni Mommy. Dapat alamin mo talaga kung anong dahilan. Sasabihin din yun sa akin ni Daddy. Kasi mahal niya ako eh. At hindi siya nagsisinungaling sa akin. Ang laki talaga ng tiwala mo sa daddy mo, ha? Oo naman, Tristan. Dahil wala akong natatanda ang masamang ginawa niya sa akin. 7 years old ako. Nang mapalayo siya sa akin. Dahil sa paghihiwalay nila ni Mommy. Alam mo ba, dahil dun, naging malungkutin ako. Nagkaroon na ako ng inggit sa mga batang may daddy. Sorry, Alex. Hindi ko alam. Sorry. At ngayong kasama ko na uli siya, hindi na kami magkakalayo pa. Marita, bakit mo pinapaayos yung mga papeles niyo ni Alexa sa ating travel agency? Mag-abroad kami, ate. Dadaling ko siya sa Amerika. Para mailayo siya kay Wilson? Iyon ang naisip kong paraan. Para wag maagaw sa akin ang lalaking yun, si Alexa. Paano kung hindi sumama sa iyo ang pamangkin ko? Ate, hindi maaari yun. Ako ang kanyang ina. Mahal na mahal ng pamangkin ko si Wilson. Baka masaktan ka pag tinanggihan ka ng anak mo. Anong gagawin ko, ate?
Hindi dapat na makuha ni Wilson si Alexa. Mapapahamak lamang siya sa taong yon. O di sabihin mo sa kanya ang totoo. Ate, Yun lang ang paraan na nakikita ko. Para hindi maagaw sa'yo ni Wilson si Alexa. Hindi yung pag-abroad na gusto mo. Lalo lang magre-rebelde sa'yo ang pamangkin kong yon. bakit ka nakabihis, Alexa? Saan ka pupunta? Kay Daddy, Mami. Hinihintay niya ako. Hindi! Hindi ka alis! Hindi mo siya pupuntahan! Mami, huwag ka naman selfish. Alexa! Napakahabang panahon mo na akong kasama. Si Daddy ngayon ko lang uli makakasama. Huwag mo naman hadlangan yun. Pero mali ang ginagawa mo! Ikaw ang mali, Mami. Selfish ka. Hindi mo ako talagang mahal. Mahal na mahal kita, anak, kaya iniingatan kita. Kung talagang mahal mo ako, ibibigay mo makakapagpaligaya sa akin. At yun na yung makasama ko, Daddy ko. Hindi maaari. Kung kailangan ikulong kita sa kwarto mo, gagawin ko yon. Mailayo lamang kita sa taong yon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ganun ang ginawa sa akin ni Mami, Daddy. Ang selfish niya talaga. Hindi ko akalaing magagawa sa ito ni Marita. Kalito ko sa kanya, Daddy. Sabi pa nga niya, dadalhin daw niya ako sa Amerika. Daddy, ayoko sumama. Ayoko ring mapalayo ka pa sa akin. Ano ngayon ang gagawin ko? Tumakas ka, Alexa. Susunduin kita ng sasakyan ko. Lakasan mo ang loob mo. Yun lang ang paraan. Para hindi ka na niya mailayo sa akin. Doon tayo pupunta sa bahay bakasyonan ko. Daddy! Oh, mabuti naman at natapos ng linisin ni Inday ang bahay. Ang ganda talaga sa sahig ng Star Wax Floor Wax. Ay, si Marita. Tumatawag sa cellphone ko. Hello, Marita. Oh, napatawag ka. Ate Jessica, Oh, nawawala si Alexa. ha? Paano nangyari yon? Tumakas si ate. Sa bintana siya dumaan. Natanong mo na ba ang mga kaibigan niya? Baka nandun si Alexa. Ano po? Nawawala si Alexa? Oo, Tristan. Eh, Tinakasan niya ako. pero bakit po niya gagawin yun? Gusto ko siya ilayo kay Wilson, kaya kinulong ko siya sa kwarto. Oh my God. Ma'am, huwag sana kayo magagalit sa sasabihin ko. Pero mahal na mahal po ni Alexa ang daddy niya eh. Eh bakit po ipinagkakait niya sa kanya na makasama ang kanyang daddy? May dahilan yun, Tristan. Oh, Mapapahamak siya sa taong yun. naguguluhan po ako. Bakit ipapahamak si Alexa ng kanyang daddy? Bakit ganoon na lamang ang pagtutol ni Marita
na makasama ni Alexa si Wilson. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., at si Susan Robles sa papel na Malitan. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butia, sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal dina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapalabik at may init na kabanata ng kasaysayang ito. Bakit mo winasak ang mundo ko? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Matatanggap ko ang galit mo. Kahit durugin mo pa ako. Pero ang hindi ko makakaya ay ang ginawa mo sa anak ko. Dahil siya ang aking mundo. Bakit mo winasak ang mundo ko? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bakit mo winasak ang mundo ko? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Anong pakiramdam mo ngayon, Alexa? Kinakabahan ka pa ba? Hindi na, Daddy. Ang saya ko nga dahil kasama na kita. Pero mapapalayo ka na sa mami mo. Okay lang sa akin. Ang selfish naman niya Tsaka, mahabang panahon ko na siyang kasama.
At ikaw, Daddy, ikaw ang gusto kong kasama ngayon. Masaya ako at pinili mo ko, Alexa. Dahil mahal na mahal kita, Daddy. Mahal na mahal din kita. Sandali ha. Magpapahanda ako sa katiwala ko na makakain natin. At mamaya, mamamasyal tayo sa tabing dagat. Ano? Nawawala si Alexa? Oo, Nobre. Malakas ang kutob ko kasama siya ni Wilson. Huwag kang magalit, Marita. Pero mahirap ang magbintang. O Nobre, walang ibang pupuntahan ng anak ko kundi si Wilson. Wala siya sa lahat ng mga kaibigan niya. Marita, Pakiusap mo, Nobre. Bigay mo sa akin ang address ni Wilson. tatawagan ko siya ngayon. Ibigay mo na sa akin ang address! Kaya makuha ko sa kanya anak ko! Huminahong ka, Marita. Baka isipin ng mga kapitbahay namin. May masama akong ginagawa sa'yo. Please, parang awa mo na, Onobre. Ibigay mo sa akin ang address ni Wilson. Pag naabutan kita, lagot ka sa akin. Basta lagot ka. Eto na ako. Huli ka. Sabi ko na kasi, tama na eh. Suko na ako. Kailangan ibigay mo muna ang premyo ko. Pinagot mo ko eh. O sige na nga. Ano bang gusto niyong premyo? Nung sanggol ka pa, lagi kitang hinahalikan at niyayakap. And there was a time when I kissed you on your lips. Yeah, I know. Kasi ginagawa mo rin yun kahit nung bago pa kayo maghiwalay ni Mommy. Pero ngayon, dalaga ka na. Kaya hindi ko na magagawa yun. Kaya, ikaw na lang ang gagawa nun sa akin. Yun ang gusto kong premyo. Sure. Yun lang pala eh. Alexa. Ay, ililigpit ko na itong mga ACS product na binili ko. Mag-iiwan na lang ako ng isang smart dishwashing sa kusina para may magamit kami. Oh, may tumatawag sa cellphone. Ah, si Marita. Baka nakita na nila si Alexa. Hello, Marita. Anong balita? Ate Jessica, wala si na Wilson at Alexa sa condo unit ni Wilson. Ha? Saan niyo dinalang pamangking ko? Nagtanong ba kayo sa mga nandun sa kondo? Oo, ate. Nagtanong kami ni Tristan pero ang sabi nila kahapon pa wala doon si Wilson. Ate, anong gagawin ko? Nag-aalala na ako sa anak ko. Nandiyan ka na ba sa bahay mo? Pupuntahan kita ngayon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Marunong ka na nga palang uminom ng alak, baby. Ikaw lang, Daddy eh. Ayaw mong maniwala. Pero, halata akong lasing ka na. Of course
not. Kaya ko pa nga maglakad. Papunta sa kwarto ko eh. Tingnan mo, ha? Tingnan mo lang. Kita mo? Lasing ka na eh. Sobrang dami na nga na nainom ko, Daddy. Dahil na sinadya ako, talaga kitang lasingin, Alexa. Ilo na ako, Daddy. Hindi mo na kaya. Daddy? Sa'yo ko. Dahil nandito ka sa tabi ko. Lalo akong masaya, Alexa. Dahil ngayon, yakap kita ng ganito. Daddy. Huwag natin sayangin ang sandaling ito. Bigyan natin ng laya ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Oh, Alexa. Daddy. Alexa. Hindi ko talaga alam kung saan sila nagpunta. Wala sila sa kondo, Nopre. Nag-aalala na ako. Baka kung ano na nangyari sa anak ko. Tawagan mo si Wilson ngayon. Itanong mo kung nasaan sila. Sa maniwala kayo o hindi, kanina ko pa ginawa yun. Pero hindi ko na makontak ng cellphone ni Wilson. Kung gusto mo, Jessica, ikaw ang tumawag. Oh, etong cellphone ko. Oh, Nopre, please. Ibigay mo lahat ng alam mong address ni Wilson para mailigtas ang anak ko. Mahawa ka naman. Magulang ka rin. Mahal na mahal ko ang anak ko. Siya ang buhay ko, ang aking mundo. Onofre, pag may masamang nangyari kay Alexa, pati ikaw, inadamay namin sa pagdedemanda kay Wilson. Malinis ang budhi ko, Jessica. Hindi ako nakipagsabwatan kay Wilson. Kung ganoon, sabihin mo ang lahat ang gusto naming malaman. Umaga na pala. Ay ko. Sakit ng katawan ko. Hindi. Wala akong saplot. My God. May nangyari sa amin ni Daddy. Naalala ko na. Oh, Diyos ko. Oh, gising ka na pala, baby. Daddy, bakit mo ginawa sa akin to? Anak mo ako. Alexa, mahal natin ang isa't isa. At kapwa natin hindi na itago ang damdamin yung kagabi. Kaya may nangyari sa atin. Lasing ako. Mahina. Hindi mo dapat sinamantala yun. Huwag ka na umiyak. Pananagutan naman kita eh. Ano? Hindi pwede. Daddy kita. Makinig ka. May sasabihin ako sa iyong isang mahalagang bagay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Handa na ako, Marita. Ma'am Marita, gusto ko sanang sumama rin sa inyo. Huwag na, Tristan. Eh, Kasama ko naman si Onofre at Ate Jessica. Oo nga naman, Tristan. Baka mag-alala rin sa'yo ang parents mo. nag-aalala rin po ako para kay Alexa. Naunawaan kita. Pero pwede bang ito na lang ang gawin mo? Isama mo sa panalangin mo na sana
Walang masamang nangyari kay Alexa. Palabasin mo ako dito, Daddy! Please! Uwi na ako! Huwag mo akong tawaging daddy. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako ang tunay mong ama. Kaya maaari tayo magkasama. Pero ayaw mong pumayag. Kaya hindi kita palalabasin dyan sa kwarto. Kala mo mabait ka! Mahal mo ako! At yung pala! Yung pala ikaw ang masama! Hindi ako dapat nagtiwala sa'yo! Kahit ano pa ang sabihin mo, mananatili ka dyan. Dito na lang muna ako sa labas ng bahay para hindi ko marinig ang boses ni Alexa. Ang babaeng yun. Gusto pang umuwi kay Marita. Akala naman niya papayag pa ako. Hindi na. Nakaganti na ako sa iyo, Marita. At ipagpapatuloy ko ang nasimulan ko. Wilson! Marita! Walang yaka! Marita! Bakit mo ako sinampal? Kulang pa ang sampalaya sa ginawa mong paglason sa isip ng anak ko! Alam na naming narito siya. Nagtanong na kami sa mga taga rito. Ang anak mo ang may gustong sumama sa akin. Hindi ko siya pinilit. Anong ginawa mo sa anak ko? Ano, Wilson? Ano? Ano ba ang ginagawa ng dalawang nagmamahalan? Ayun ka! Matatanggap ko ang galit mo. Kahit durugin mo pa ako. Pero hindi ko makakaya ang ginawa mo sa anak ko. Dahil siya ang aking mundo. Ang aking buhay. Bakit mo winasak ang mundo ko? Papaano haharapin ng mag-inang Marita at Alexa ang mapait na naganap sa kanilang buhay? Hindi na nga kaya sila magkasundo? Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., at si Susan Robles. Sa papel na Marita, nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Bakit mo winasak ang mundo ko? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas.
Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Matatanggap ko ang galit mo. Kahit durugin mo pa ako. Pero ang hindi ko makakaya ay ang ginawa mo sa anak ko. Dahil siya ang aking mundo. Bakit mo winasak ang mundo ko? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bakit mo winasak ang mundo ko? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Oo, winasa ko ang mundo mo. Sinaktan kita ng labis, pero yun ay dahil una mo akong sinaktan. Una mong winasak ang mundo ko. Minahal kita. Sinagip sa malaking kahihiyan, pero anong kinante mo? Pinaasa mo lang ako sa wala. Nung hiwalayan mo ko, nagmakaawa ako sa'yo. Naaalala mo ba yun? Marita, please. Huwag mo akong iwan. Mahal na mahal kita. Kung mahal mo ko, hindi ka dapat ng babae. Natukso lang ako. Dahil na rin sa paninikis mo sa akin. 7 taon, Marita. 7 taon kang naging malamig sa akin. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko para mahalin mo ako. Nangyari na lahat, Wilson. Kaya tapusin na natin to. Total, hindi naman talaga kita kaya mahalin. Naghirap ang puso ko, Marita. Lahat ng babaeng nakatali ko, ikaw ang iniisip ko. Pero hindi mo dapat idinamay ang anak ko. Wala siyang kasalanan. Ako na lang dapat ang pinatay mo. Marita, nakuha na namin si Alexa. Tita Jessica. Tita. Tahan na.
Dahan na, Alexa. Nandito ko na sa bahay. Nag-file na ng kaso ang mami mo. Doon sa walang yung Wilson na yon. Kinasabikan ko muli namin pagkikita. Mas minahal ko siya higit kay Mami. Dahil akala ko daddy ko siya. At mabuti siya. Yung pala hindi ko siya tunay na daddy. At masama siya. Sinamantala niya ang kahinaan ko. Tutulungan ka naming makabangon, pamangkin. Malimot ang mapait na nangyari sa buhay mo. Paano po, Tita Jessica? Sira na ang damal ko. Hindi lang ikaw ang babaeng nagkaroon ng ganyang kapalaran. At nakabangon sila. Narito kami ng mami mo. Hindi ka namin pababayaan. Wilson, Anong ginagawa mo rito, Onofre? gusto ko lang malaman mo na kakasuhan ka ni Marita dahil sa ginawa mo kay Alexa. Wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin, nasaktan ko na rin siya. At maligaya ka na? Ganun ba? Totoo bang maligaya ka? Onofre, bakit ko sinapit ito? Minahal ko naman ang tapat si Marita. Nagkasala na lang ako nang hindi matupad ang pangako niyang tutugunan ang pagmamahal ko. Matagal lang naghihirap ang kalooban ko. Pinilit kong maging maligaya sa iba't ibang babae. Pero si Marita pa rin ang hinahanap ng aking puso. Sana sinuyo mo na lang uli si Marita. Walang saysay yun. Dahil kahit ang anak niya, inilayo niya sa akin. Ginusto niyang kalimutan ako ng bata. Kaya sinamantala ko ang pananabik ni Alexa sa pagmamahal ng isang ama. Para saktan at pahirapan din ang kalooban ni Marita. Nilasing ko si Alexa. At nang mahina na siya, saka ko ginawa ang malupit na pagganti. Pero masasaktan din pala ako. Dahil namumuhi na sa akin ngayon ang babaeng pinakamamahal ko. Nabili ko na ang lahat ng kailangan nyo dito sa bahay, Marita. Pati yung Shield bath soap. Maraming salamat sa tulong, ate. Magpinsang buo tayo. Kaya tama lang na tayong magtulungan. Oh, nagkausap na ba kayo ni Alexa? Hindi pa siya lumalabas ng silid mula kanina. Ah, okay. Hindi bale. Mamaya pupuntahan natin siya. Ate, nagigilty ako sa nangyari sa anak ko. Kung hindi ako napakasal kay Wilson, hindi siguro nangyari ito. Wala kang kasalanan. Si Wilson ang nag-alok ng kasal. Dahil namatay noon sa isang labanan ang nobyo mong sundalo. At hindi niya na nalaman na 3 buwan ka ng buntis. At kusa kang pinakasalan ni Wilson para masagip ka sa kahihiyan. Pero may kasalanan pa rin ako. Dahil tinikis ko siya sa loob ng 7 taon. At dahil hindi ko siya matutuwang mahalin, ginawa ko dahilan ang pambababae niya para magkahiwalay kami. Ate, ang selfish ko. Selfish ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako,
ang bukas. Ano? Nakatakas si Wilson? Oo, Marita. Pinigilan ko siya. Pinakiusapan ko siyang sumuko. Pero hindi siya nakinig. Lalo niyang pinabibigat ang parusa ng batas sa kanya. Ayaw niyang makulong. Nasa pagharap lamang sa kasalanan ang pagkakaroon ng katahimikan. Tulad ng ginagawa ko ngayon. Marita. Inaamin ko, pre. May kasalanan din ako sa kaibigan mo. Pero sana, ako na lang ang mismong ginantihan niya nang hindi na lalo lumala ang problema. Mahal na mahal ka pa rin niya. At yun, ang labis na nagpapahirap sa kanya. Alexa, anak, maaari ba tayo mag-usap? Mami, Galit ka pa ba sa akin? Mami. I'm sorry. Sorry, anak. Hindi ko sinabi sa'yo na hindi si Wilson ang tunay mong ama. Ayoko kasing lalo ka lang masaktan. Naiintindihan na kita ngayon, Mami. And I'm sorry. Naging rebelde po ako. Lumaki sa pagdaramdam sa'yo. Maling-mali po ako. Anak. Kaya lang, wasak na ang dangal ko nang makilala ko ang pagkakamali ko. Magsisimula tayo muli, anak. At sa tulong ng Diyos, malalagpasan natin ang problemang ito. Salamat, Alexa. Hinarap mo ako. Sabi ni Mami, kailangan kong humarap sa daigdig para maging matatag ako. Kaya hinarap na kita. Natutuwa ako sa pagbabago ng pananaw mo. Tama si Ma'am Marita sa sinabi niya. Salamat nga pala sa pagtulong mo kina Mami na mahanap ako. Sinabi nila yun sa akin. Ginawa ko yun dahil mahal ka sa akin. Mahal kita. Noon pa man, alam mo na yun. Pero may mapait na nangyari sa akin. Marami na ako. Alexa, hayaan mong ang duming sinasabi mo ay linisin ang pag-ibig ko. Tristan. Tulad ng mami mo, handa rin akong samahan ka sa pagharap mo sa mundo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano, pre? Ang aga mo na masyal dito, ah. May ibabalita lang ako. Baka kasi hindi mo pa alam. Tungkol ba kay Wilson? Oo. Wala nga akong alam. Ang balita sa akin na may hawak sa kaso namin. Hinahanap pa rin siya. Tapos ng paghahanap, Marita. Nahuli na siya? Nakita na siya ng mga pulis. Kaya hinabol siya. At sa pagtakas niya, bumangga sa poste ang kanyang kotse na kanyang ikinamatay. Si Wilson? Patay na?
papanoorin natin, Mami? Video, anak. Video na Daddy Wilson mo. Nakita namin ang mga polis doon sa rest house. May nakalagay yung sulat na ibigay raw ito sa akin upang mapanood natin. Kailangan pa bang panoorin natin yan? Oo, anak. Kahit man lang sa huling pagkakataon, gusto ko pakinggan natin siya. Sige po. Bubuksan ko na. Marita, maaaring hindi na tayo magkita. Kaya ginawa ko ang video na ito para may parating sa'yo ang laman ng damdamin ko. Gusto kong malaman mo na mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang pinakamamahal ko. Sayang, kinulang ako ng pagtitiis. Kaya marahil hindi ko nakamit ang pag-ibig mo. Patawarin mo sana ako sa lahat ng ginawa ko. Alexa, gusto kong malaman mo na nagsisisi ako sa pagwasak ko sa iyo. Ang totoo, minahal din kita bilang tunay kong anak noong bata ka. Sana mapatawad mo ko. Makabangon ka at muling maging maligaya. Marita, lahat ng kabuhayan ko ay isinaling ko na sa iyo. Bahala ka na. Paalam, pinakamamahal ko. I'm sorry, Dad. Wilson. Ate Jessica, pakitingnan na lang ang bahay namin hanggang wala kami, ha? Kahit na hindi mo sabihin, talagang gagawin ko yon. Hayaan niyo po, tita. Marami kaming pasalubong sa inyo pagdating namin. Huwag niyo akong alalahanin. Basta, mag-relax kayo sa ibang bansa. Magsaya kayo ng gusto. Napakabuti ng Diyos. Tinulungan niya tayo malagpasan ang mapait na pagsubok sa buhay natin, anak. Opo, Mami. At ipinakita niya sa atin na may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, Bakit mo winasak ang mundo ko? Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr. at si Susan Robles sa papel na Marita. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito ay mula sa panulat ni Delma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako, ang bukas.